Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ating patagin ang ating pagtitiwala. Ating patagin ang ating pagtitiwala. Hindi po laging patag ang daan ng ating pananampalataya. Halimbawa po, ikaw po ay nanalangin na matagal, nagsaliksik sa Biblia, naghanap ng kalooban ng Diyos, at tumanggap ng mga payo sa mga pagkakatiwalang Kristiyano. Para saan po? Ibig malaman kung ikaw po ay tutuloy bilang misyonaryo o tagapangaral sa isang lugar. At lahat po yung nakuha mo, nagpasya ka na ito ay kalooban ng Panginoon. Ngunit huwag din doon sa lugar na iyong pinagpe-pray, at nang magsimula kang mangaral, nagkaroon po ng bagyo at baha. Ninakaw ang pera at mga gamit mo, at ang masaklap mga minahal, masaklap, negatibo pa, at pagtanggi ang tugon ng mga tao sa iyong pangaral. Ngayon sabihin mga minamahal, nagkamali ka sa iyong desisyon. Para po sa akin, isa pong simple at magandang larawan na ganitong sitwasyon ay nangyari po sa Lucas chapter 8. Doon po hiniling ni Jairus, isang pinuno ng sinagoga, na pumunta si Kristo ating Panginoon sa kanyang bahay para tulungan at pagalingin ang kanyang namamatay na anak. Ngunit pa na sila po ay patungo na sa kanyang tahanan, may dumating po na nagsabi na ang kanyang anak raw ay patay na at huwag nang gambalain ang ating Panginoon. Ngunit ano pong sabi ng ating Panginoon? Tapos sinabi po niya kay Jairus sa verse 50, huwag ka nang mag-alala, manalig ka lamang at siya'y gagaling. Kaya po sa kabila ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon at tapat na pagsunod sa kanyang kalooban, tayo pa rin po ay maaaring makaranas ng mga hadlang at mga maaaring magpahina po ng ating kalooban. Tulad po ng bagyong naranasan ng mga alagad habang sila po ay naglalayag sa lawa sa Matthew chapter 8 ng Biblia. Kailan po kasama ating Panginoong Hesus, ngunit sila pa rin ay binagyo. Kaya po pareho dapat ang tugon natin sa kanyang sitwasyon. Sa kabila ng bagyo, tayo patuloy na magtiwala dahil po kasama natin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, nawa po yung manatiling matatag ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat po.